Kumuha ka ng 3 buo na dahon ng laurel at ito ay makakatulong upang sa ganon kayo po ay kung tataya, mananalo ka. Kasi ang dahon ng laurel mga bossing ko for only wishes at saka yung mga binibigay ng dahon ng laurel, napaka-generous po niya na magbigay ng blessing. Yung inaasahan ninyo, higit pa ang mga dumarating. Ito pa mga bossing ko ay ilang beses ko nang ginagawa at napaka-epektibo po nito. Bagamat halimbawa hindi ka po nanalo na mismong jackpot, mananalo ka naman ng mga 5 numero na malaking tulong na rin. Or kaya po sa inyo po negosyo, matumal ang negosyo ninyo, gawin nyo din po ito. Dahil ito po ay napaka-generous magbigay, lalo na ng kaperahan mga bossing. Ang ibibigay sa inyo, the victory, higit sa inyo po mga ninanais mga bossing. Ganyan siya ka-generous mga bossing ko ang dahon ng laurel. Ang gagawin nyo lamang ay ganito, pwede nyong ibulong mula sa puso. Kasi ako, binubulong ko mula sa puso. Team, focus lang. Tayo po kailangan gumana ng ating law of attraction upang sa ganon, makamit ka agad kung ano man ang ating mga ninanais. Ngayon, pagkatapos nyo pong magbulong, halimbawa ganito, yung numero ng inyong tinatayaan, sasabihin nyo po, halimbawa lang po ito kung gusto nyo na tayaan, ay di tayaan nyo po siya. Kasi ito talaga yung mga favorite ko numero. Una, 5, 7, 8. Tapos, di 3 na po yun. Tapos, tatambalan ko ito ng 25, tinatambalan ko rin po ng 35, at ganun din yung edad ko, 43. Nasa inyo kung gusto nyo rin po ninyong tayaan po yan. Ngayon po, yan po yung matik po yan yung alaga ko numero. Pero minsan, pag hindi ko type, hindi ako tumataya. Parang, depende lamang kapag gustong-gusto kong tumaya, mga bossing. Ang gagawin lamang po natin, mga bossing, ay ibubulong natin dito ang ating nais. Pagtapos na po tayo ibulong dito yung ating numero or kaya nais natin na magkaroon ng araw-araw na malaking benta, makabayad ka agad sa ating mga utang, i-wish nyo na po dito. Pagtapos ka na mag-wish, ilalagay nyo po ito sa ilalim ng inyo pong unan. Pwede nyo rin siyang sulatan ng 168 kasi yung numero 168 pagpapatupad sa mga wishes po natin. Ngayon po, basta focus ka lang, maniwala ka lang, makakamit nyo po kung ano man ang inyong mga pinapangarap. Basta lagi kang positive. Lagi mong aayudahan ng mga salita ng mga magaganda na halimbawa gumawa ka ng ganito, tapos pagising mo, pangit ka agad ang sasabihin ninyo na nega ka agad na walang pera, hindi makabayad, ganyan. Nako, huwag ka na munang gagawa nito, baka masisi nyo pa mga pampaswerte. Kasi dapat magkakapatid po yan. Gumawa ka ng ganito, kailangan aayudahan mo ito ng mga salitain ng mga magaganda. Kasi once na nagsasabi ka ng mga magaganda, magaganda talaga ang mga nagaganap. Pero once na ikaw po ay pangit ang sinasabi ninyo, pangit talaga ang mga magaganap, plus additional pa, madadagdagan pa yan kung ano man yung mga pangit na nagaganap. Kaya ayaw natin ng pangit, pa mga magaganda ang ating sasabihin mga bossing. Kumbaga, tugma-tugma po sila mga bossing. Halimbawa, may problema ka sa pera, syempre, magsisipag ka, magtsatsaga ka para magkaroon ka ng pera. Pero minsan may mga pagkakataon na ikaw po ay masipag at matyaga, pero sa walat-wala ang inyo pong pagiging masipag at matyaga, tatambalan nyo naman po siya ng pampaswerte, ng pangakit ng swerte or pantabay ng kamalasan. Ganun lamang po yan. Kumbaga, magkakapatid po sila. Kailangan magkakasunod, magkakatugma. Ngayon po, halimbawa naman, may problema ka sa kalusugan. Siyempre, bukod sa pag-iingat, pag-inom ng tamang gamot, pagpapacheck up, kailangan may mga protection ka, pantabay ng malas, at for long life ang dulot. Yung mga ganun mga bossing. Kumbaga, magkakatugma siya mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko, para wala ka ng pagsisisihan pa. Kasi minsan, may mga pagsisisi pa na sabihin, ay sana nagawa ko to. Kumbaga, gawin na natin lahat kung ano ang pwede nating magawa na maganda naman at maganda ang may dudulot po sa atin. Ngayon pa mga bossing, basta gawin niyo po siya kahit anong araw, basta ikaw ay naniniwala, ikaw po ay may positibong pananaw sa buhay, gawin niyo na po siya mga bossing at napaka-epektibo po nito. Ilagay nyo lamang siya sa ilalim ng inyo pong unan. Kapag nadurog po siya, okay lamang po yan kahit madurog po siya. Ngayon, kapag po parang lasog-lasog na po siya, di ang gawin po ninyo mga bossing ko, paltan nyo na lamang po siya kapag talagang durog na po siya. Pwede nyo siyang sunugin or kaya po isama nyo po siya sa pagpapausok ninyo sa inyo pong uling. Siya, kung kayo gagawa ng gatong mga pamamaraan, good luck po sa inyo po lahat.